laban sa mga nawalan ng pamilya. At hayaan po natin siyang bigyan ng konting pahayag. Yan po ay si Elias Totoy sa pangalang Don Don Patinongan. Magandang umaga sa lahat. Una, pasalamat ako sa Panginoon na hanggang ngayon buhay pa ako. Salamat sa mga kamag-anak na nandito ngayon, lalo na sa social media, sa ating mahal na Pangulo, sa SOJ, Crispin Remulla sir, sa ating PNP na siya ang nagpalakas loob para ako lumantad dahil alam ko siya lang yung tao na hindi kayang bayaran ni Mr. Atungang. Una, hindi hihingi ako sa inyo ng pasensya at hindi ako magtagal dito dahil alam ko ang mga demonyo katulad ni Mr. Atungang, may mga tao na siyang pinapasundan ako. Mayroong isang kernel dyan na kumuha ng 12 akong cellphone at isang tab at isang passport ko. Mamaya ko sasabihin ang pangalan pag nakapag-file na ako. Ito lang masasabi ko sa iyo, Mr. Atungang. Hindi mo ako kayang bayaran na pira mo. Ubusin mo yan, kakagastos lahat ng koneksyon mo. Pero ito ang masakit para sa akin dahil hindi ako maglakas loob ng ganito kung hindi mo uubusin buong pamilya ko. Pangalawa, ang mga taong umaasa sa akin para sa hustisya nila. Itong mga kamag-anak nitong missing sa Bungero. Sana doon sa Taalik may magpositive na kamag-anak nila para mabigyan na ng hustisya. Maraming salamat po at ulitin ko, magandang umaga sa inyong lahat. Katulad ng sinabi nyo, Nay, hanggang sa huli, hanggat hindi ako nila mapapatay, lalaban tayo. Hanapin natin ang katarungan. Yun lang po. First question ko po kay Sir Ted Lazaro. Sir, na-mention nyo kanina si former President Rodrigo Duterte about doon sa cover-up sa kanyang administration. Can you expound on that po, sir? Kasi yung time din niya kasi yung pumutok po itong storya, nung nawala itong mga sabongero po at saka mga individual po. Mula yan sa kwento mismo at experience ng mga kapamilya na dumanas nung mabagal na pagtakbo ng investigasyon at ayon doon sa kanilang mga kwento, very apparent yung cover up. Kaya nga itong kasong to, hindi lamang to makakatulong doon sa pagkakamit ng hustisya. Inaasahan din namin na magtulak ito ng reforma doon sa kapulisan at doon sa ating sistema ng katarungan dito sa ating bansa. Dahil doon sa batay sa karanasan ng mga kapamilya ng ating mga biktima, 8 PNP chief yung pinagdaanan nila. 8. At batay po doon sa personal nilang karanasan, nakita nila kung paano minaniobra, paano pinagtakpan ng mga kasama nilang investigador yung kaso. No? Ito po'y batay dun sa kanilang panawagan. Kaya simula po nung nangyari yung forced disappearances ng mga sabongero noong panahon ng administrasyon yon, dapat sigurong managot. Hindi lamang po itong sinasabi nating mastermind yan, kundi yung mga kasabwat. Kasi hindi naman po pwedeng yung mastermind lang yung gumawa eh.
At lumalabas yung kasabwat dito, yung mga inutusan, mga miyembro ng kapulisan. So yun po. Salamat po. Yung next question ko po, kahit po sino dito sa family members po. Kasi ang sinasabi po ni Atong, ang kine-question po niya yung credibility nitong si Mr. Dondon po, no, na may mga criminal background at bakit siya kailangang paniwalaan, ano, na meron nga po siyang criminal backgrounds. Ano po yung masasabi niyo po dito? Hello, good morning. Pagmasdan niyo po, no, si Mr. Atong Ang, marami na yung mga gusot na nangyari sa buhay niya. Yung nasabi nga, yung kay President Erap, nakulong siya, laging may intriga. So, I think mas siya yung habitually engaged dito sa mga ganitong pangyayari. Ngayon, yung sinasabi sa witness, edi patunayan niyo rin na talagang inosente siya, di ba? I don't think maglalakas loob ang isang Dondon Patidongan na isiwalat yung ganyang mga pangyayari para lang sirain siya, di ba? Kaya lang talagang, sa totoo lang, yung panahon na ang talagang humusga para dito sa hustisya dahil sobrang tagal na. So, para sa amin, itong witness na lumabas ito, talagang credible siya para sa amin kasi lahat medyo tinatamaan niya eh. Merong mga buto dun sa lawa, nakita man natin, di ba? Meron siya mga pwedeng patunayan. So, mahirap ka lang pupunta ka sa media, tapos magkikwento ka, ganito, na parang hearsay. Ito, kung mapapansin nyo, talagang meron siya mga evidence. So, ganun din doon sa mga nananawagan kami sa mga future na mag-i-star witness. Pag-aralan nyo maigi kung ano ang pwede nyo ma-contribute dito sa kaso natin. Kasi kung manggugulo lang kayo, wag naman. Kasi ang tagal na namin inintay itong ganitong panahon para makuha yung hustisya. And talagang nagtsatsaga po kami. Maraming salamat po. Ako po si Gary sa TV5. Sir Ted, sabi niyo po kasi yung imbestigahan natin yung past administration. Kasi as I handled the missing Sabongeros 4 years ago, inilapit na po nila ito sa iba't ibang agency. And CIDG and DOJ po, nagkaroon pa po ito ng weekly meeting. Mananagot din po ba ang DOJ? Failure kasi yung nangyari since nung nagsimula to eh. Dahil hindi siya isolated case, hindi siya iisang tao lang, isang katerpa yung winala. At apparently nga, malaki yung kinalaman ng mga nakaupo sa pwesto doon sa pagpapabaya or incompetence, no? So, let the axe fall where it falls, siguro. Kung sino man yung nag-fail o hindi ginawa yung katungkulan o yung tungkulin nila para ihatid yung hustisya dito sa mga kamag-anak, siguro dapat silang managot. No, lahat naman, kahit itong administrasyong ito, kung hindi nila maidideliver yung katarungan para sa pamilya, dapat ipanawagan ding managot sila. No? Nagpapasalamat na yung mga kasama natin dito sa panimulang tulong ng gobyerno, ng administrasyong ito. Pero kailangan nating siguraduhin, kaya po nandito yung Justice for the Missing Sabongeros Network, para siguraduhin walang whitewash, walang sacred cows, at lahat ng dapat managot ay managot. So yun po, wala po dapat sinisino. Kasi ang gusto nating mangyari, mabago nga po yung sistema na ganito. Matigil yung impunity. Kasi matagal na pong nangyayari to sa bansa natin. No? Matagal na pong nangyayari to. Hindi lamang po to sa kapamilya ng mga nawawalang mga sabongero. Yung mga desaparecidos po, yung mga nawawalang mga aktivista, na human rights workers, environmental workers, palagi po itong nangyayari sa atin at palagi pong sangkot mga state agents. Kaya kasama po ng panawagan natin pagtindig dito sa mga kasama nating nakapamilya ng mga nawawalang sabongero, yung pagtindig doon sa karapatan ng bawat isa. So, yun po. Salamat. Nasa lang po kay Ma'am Charlene. Ma'am, meron pong statement yung NBI Forensic. Sabi niya, dapat daw yung family ng 34 missing Sabongeros mag-assign na ng pinakamalapit doon sa nawawala para sa blood.
analysis pa yun o DNA samples? Meron na po ba tayong napag-usapan na ganyan? Good morning po. Actually, bago po na nagpunta sa Taal Lake, yung Philippine Coast Guard and other government agencies, nagpulong-pulong po kami sa DOJ with Undersecretary General Eli Cruz, former CIDG, and si SOJ. Binili na po kami, talagang mag-ready kami rito sa mga possible bones or mga remains na maaaring makuha sa mga sites na binabanggit ng ating witnesses. So actually, halos kami, nakakuha na po kami ng test, yung nuchal test po last week. So far okay naman po. Kung meron man hindi, mangilan-ngilan na lang po yung hindi nakakakuha ng test na to. Salamat po. Hello po, magandang umaga. Jesse Cruzat po from ABS-CBN News. Siguro po kahit sino sa pamilya ng biktima ang pwedeng sumagot. Follow up ko lang din sa tanong ni Sir Gary. These past few days, marami na pong sako na na-recover mula sa Taal Lake. Unang-una po, gusto ko yung kumustahin. Ano po yung reaction nyo the moment na may nakuhang sako dun sa Taal Lake? And ano po yung expectation ninyo sa ongoing operation na ito? You think meron pang makukuha at positibo ho kaya na maaaring lumabas na ang isa doon ay kamag-anak o mismong yun pong pamilya ninyo? Good morning po. Actually, nung narinig po namin na meron na pong na-recover na sako and then ang laman niya ay buto, napakasaya po namin kasi doon po natin mapapatunayan yung testigo namin hindi nagsisinungaling. Matik, di ba? May nakita. Ngayon naman po, siyempre umaasa pa rin po kami na marami pang makita at the same time, meron po mag-positive pagdating po sa mga DNA para matuldukan na po yung kaso na to. Kayo po Ma'am Carmen, ano po reaction niyo po dito? Para sa akin po, masaya po ako at nalulungkot dahil sa tagal po ng ilang taon na paghahanap po namin sa mga mahal namin sa buhay, ngayon po nagkaroon na po ng linaw at pag-asa. Mula noong lumitaw si alias Totoy, napatunayan namin na totoo yung mga sinalaysay niya na pangyayari sa mga mahal namin sa buhay. At sana ito na yung pagkakataon na makamit na namin ang hustisya para sa aming mga mahal sa buhay. Ang masasabi ko lang po, talagang napakalaking pagpapasalamat namin sa PNP, sa mga pagpupursige nila at lalong-lalo na kay alias Totoy. Nagpapasalamat kami talaga sa kanya dahil naituro niya kung nasaan yung mga mahal namin sa buhay. Masaya po kami dito. Salamat talaga sa lahat ng mga tumutulong sa amin. Yan lang po. Gusto rin namin magpasalamat sa Philippine Coast Guard. Actually, hindi talaga madali yung ginagawa nila. So, nakita namin yung video sa ilalim, medyo malabo. Pero, these people are also risking their lives para